Isang nakakagulat na trend ngayon sa mundo ng sports kung saan ay mas marami pong NBA players at top executives ang nagsisimulang pumasok sa mundo ng crypto. Ayon po sa isang post ni Saif, tampok or feature po dito ang NBA star na si Tristan Thompson na nagbahagi po kung paano po naging interesado ang mga profesional na atleta sa pag-i-invest kay Bitcoin, Solana at kay XRP. At ang dahilan, gusto po nilang kontrolado nila ang kanilang kayamanan at mapalago po ito sa mga digital assets kaysa manatili lamang sa bangko. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan ang ating unang tanong ay ano po ang sinabi ni Tristan Thompson tungkol sa crypto investment ng mga atleta. Sabi rito, a recent post by Saif on X featured NBA star Tristan Thompson discussing crypto investment, a trend that is quietly spreading among professional athletes. Yan, sa panayam po na ibinahagi ni Saif sa X, sinabi ni Tristan Thompson, yan po, na marami na siyang nakikitang mga kapwa-atleta na interesado na rin sa crypto investments. Ayon po sa kanya, dumarami na ang mga kasamahan at dating players na nagtatanong kung paano po nila maililipat ang bahagi ng kanilang kita papunta sa digital assets. Para kay Ginoong Thompson, ito ay patunay na unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga atleta tungkol sa pera at kung paano ito dapat palaguin. Sa market impact ang pagpasok po ng mga kilalang personalidad tulad po ng mga NBA players ay nagdadala ng malaking atensyon sa crypto market, lalo na sa mga coins tulad ni Bitcoin, Solana at XRP na maaari pong makaranas ng short-term price boost dahil sa hype. Ngayon ay bakit po ba nagbabago ang pananaw ng mga atleta sa kanilang kayamanan? Sabi po rito ay he highlighted a changing attitude toward wealth preservation and control, particularly among high net worth athletes who are looking beyond traditional markets. Ayan. Ayon po kay Ginoong Thompson, napansin niya na ang mga mayayamang atleta ngayon ay hindi na kontento sa traditional na investment. Mas gusto mo nila na may direct control po sila sa kanilang pera. Hindi na sila umaasa lang sa bangko o sa mga financial managers. Nais po nilang maging aktibong parte ng pagpapalago ng kanilang yaman, kaya pumapasok po sila sa mga alternatibong investment tulad ng cryptocurrencies. Sa market impact, ang ganito pong trend ay nagpapalakas ng retail participation at nagdaragdag ng demand sa mga leading cryptos na kadalasang pinipili ng mga investors na may mataas na net worth. Sunod na tanong ay paano naman po nila tinitingnan ang bagong paraan ng financial growth. Sabi po rito, in the video, Thompson explained that athletes are no longer content with letting their money sit idle in bank accounts. He said that many now want it to work and do something rather than staying in places that do not offer the best returns. Ayan, sa video ay sinabi po ni Ginoong Thompson na ayaw na ng mga atleta na nakatambak lang ang kanilang pera sa bangko. Gusto nila na gumalaw at kumita ito. Ang mga bangko kasi, ayon sa kanya, ay hindi na nag-aalok ng mataas na kita. Kaya mas pinipili nilang ilagay ang pera sa mga digital assets tulad ng XRP, Solana at Bitcoin na may potensyal sa long-term growth. Sa market impact, ang pagtaas po ng interes mula sa mga high-profile individuals ay maaaring magdulot ng bagong wave ng long-term holders sa market, lalo na kung ang mga ito ay pabor sa mga established coins. Sunod na tanong ay paano naman po tinutulungan ni Ginoong Thompson ang mga bagong atleta na mag-invest? Sabi po rito ay Thompson explained how he advises players at different stages in their careers. For rookies, he encourages a disciplined approach, suggesting that even a small portion of discretionary income can be allocated to crypto. Yan, binahagi po ni Ginoong Thompson na tinuturuan niya ang mga baguhang atleta kung paano po mag-invest ng maayos. Pinapayuhan po niya ang mga ito na maglaan kahit maliit na bahagi ng kanilang kita sa crypto. Para sa kanya, mahalaga po ang disiplina at tamang edukasyon.
hindi na raw dapat puro excitement or hype lang ang basihan sa pagpasok sa crypto. Kailangan mo nang maintindihan ng bawat isa kung ano ang pinapasok nila. Sa market impact, kapag nasanay ang mga bagong atleta sa ganitong sistema, madaragdagan pa ang volume at stability ng market dahil nagmumula po ito sa mga long-term oriented investors. Ano naman ang payo ni Ginong Thompson sa mga gustong pumasok sa crypto? Sabi rito, take half of that and go open yourself a wallet, he said, urging them to learn about assets such as Ethereum, Bitcoin, Solana, and XRP. The focus, he emphasized, should be on education and responsible exposure rather than speculation. Yan, paliwanag natin yan. Sinabi po ni Ginong Thompson na kunin mo ang kalahati niyan at magbukas ka ng crypto wallet mo. Ang ibig pong niyang sabihin dito ay dapat matuto kang mag-manage ng crypto holdings or dapat po tayong marunong na mag-manage. Dapat pong marunong mag-manage ang bawat atleta ng kanilang crypto holdings. Yan. Hinihikayat din niya na pag-aralan ang mga pangunahing assets tulad po ni Bitcoin, Ethereum, Solana at syempre si XRP. Para sa kanya, mas mahalaga po ang edukasyon at tamang exposure kaysa sa mabilisang kita. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay maganda para sa crypto ecosystem dahil binibigyang diin po nito ang responsableng pag-i-invest at hindi lamang ang trading speculation. Ngayon ay bakit naman po lumalakas ang interest kay XRP sa mga atleta? Sabi rito, among the assets Thompson mentioned, XRP's inclusion stood out to many in the crypto community. While XRP has high institutional appeal, the asset has increasingly attracted interest from retail investors and now it appears from professional athletes as well. Yan, marami raw po ang napansin na kakaibang bagay. Kasama po sa XRP sa listahan ng mga paboritong crypto ni Thompson. Alam naman natin na si XRP ay laging may malakas na suporta mula sa mga institution. Pero ngayon, unti-unti na rin itong tinatangkilik ng mga retail investors at pati na rin ang mga atleta. Ibig pong sabihin, nagiging mas mainstream na talaga itong si XRP. Sa market impact, ang pagdami po ng high-profile holders ay pwede pong magpalakas ng kumpiyansa sa market at magpataas ng presyo, lalo na kung sabayan ng institutional demand. Ano naman ang dahilan kung bakit patok po si XRP sa mga professional na investors? Sabi rito, its appeal lies in its efficiency, fast settlement times, and the fact that it is part of a growing financial ecosystem supported by regulated entities. Yan, ang dahilan daw po ng pagdami ng supporters ni XRP ay dahil sa kanyang bilis, efficiency, at pagiging parte ng regulated financial ecosystem. Si XRP ay kaya pong mag-settle ng transactions sa loob ng ilang segundo lamang. Kaya ito'y perpekto para sa mga negosyanteng mabilis magpalitan ng pondo. Bukod dito, sinusuportahan na ito ng mga regulated entities kaya mas kampante po ang mga investors sa kanyang stability. Sa market impact, dahil po dito, si XRP ay nakikita bilang long-term asset na pwede pong gamitin sa real-world transactions. Kaya patuloy po itong magiging attractive sa institutional at saka retail investors. Paano naman po nagbabago ang investment strategy ng mga atleta ngayon? Sabi rito, Thompson's comments reflect more than personal interest. They point to a shift in how athletes think about their financial independence. He described the move into crypto as part of a desire among players to feel like their own boss, referencing names like LeBron James, Alex Rodriguez, and Magic Johnson as examples of figures who have embraced ownership and entrepreneurship. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ayon po kay Ginong Thompson, hindi lang basta curiosity ang dahilan ng mga atleta. Gusto nilang maramdaman na sila ang sariling boss ng kanilang pera. Tinukay po niya sina Ginoong LeBron James, Alex Rodriguez at saka Magic Johnson bilang mga halimbawa ng mga atleta na yumaman dahil po sa pagiging entrepreneur. Ang ganitong mindset ay nagtutulak sa kanila na pumasok sa mga digital assets tulad po ni XRP at Solana.
Sa market impact, habang dumarami po ang mga kilalang pangalan na sumusuporta sa crypto, mas lumalawak ang mass adoption at mas nagiging positibo ang sentiment sa market. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay ang nangyayari pong trend na ito sa mga atleta ay patunay na unti-unti nang nagiging parte ng mainstream finance ang crypto. Hindi lang ito para sa mga tech-savvy traders, kundi pati na rin sa mga professional at mayayamang individual. Si XRP, Bitcoin at Solana ay malinaw na nakikinabang dito dahil sila ang mga unang pinipili ng mga taong gustong mapanatili ang halaga ng kanilang yaman. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, magandang sinyalis ito na mas marami pong kapital ang pumapasok sa market. Ngunit tulad po ng payo ni Ginoong Tristan Thompson, huwag tayong pumasok ng walang sapat na kaalaman. Ang edukasyon at disiplina pa rin po ang susi para kumita po rito sa crypto ng matagal. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.